Nito lang nakaraang linggo, isang pampasaherong bus ang bumangga sa mga sasakyang nakapila sa toll plaza ng Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. 10 ang namatay, kabilang na ang 4 na bata. 2 ang himalang nakaligtas, kabilang na ang 2 taong gulang na bata. Nakita nila himala. Walang makapaniwala sa ganung aksidente, buhay daw ako. Durog lang taga yung puso ko sa nangyari sa pamilya ko. Saka sa mga kaibigan ko. Makalipas lang ang 3 araw, inararo naman ng isang sports utility vehicle o SUV ang departure area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Disgrasya, men! 2 ang binawian ng buhay. May patay yata doon sa loob! Ang nasa ilalim, durog. Diyos ko, may bata. Anak ko yan! Ang 4 na taong gulang na bata na naghatid lang ng kanyang overseas Filipino worker o OFW na ama papuntang Czech Republic. Anak niya yun ang sarasaan. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Anak ko yun! At ang 29 na taong gulang na lalaki na patungo ng Dubai. Kaya niyo hubang patawarin yung driver? Hindi po ako siguro si God. Ano lang, bilis. Hindi ko alam kung darating yung Sino ang dapat managot sa mga insidenteng ito? At ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga ito? Disgrasya, men! Anak ko. Kuha ang cellphone video na ito nito lang Abril nang salubungin ng 4 na taong gulang na si Malia magsungsong ang kanyang ama na si Danmark mula sa pagtatrabaho sa Czech Republic bilang assembly line operator. May halos 1 buwan na bakasyon si Danmark sa Pilipinas bago muling mangibang bansa. At nito lang May 4, 2025, inihatid na ni Malia at ng kanyang ina na si Cynthia si Danmark. Sa CCTV footage, makikitang nasa departure area na si Malia ng NAIA Terminal 1. Ilang sandali pa, isang itim na SUV na nakaparada sa curbside parking ang bigla na lang humarurot sa direksyon ng mga pasahero. Sa sumunod na eksena, makikita na ang mga taong nakahandusay sa paligid ng SUV. Ano yun? Nawala ng preno yan? Disgrasya, men! Ma, mamaya! Hindi ko pwedeng buhatin, ma, mamaya! Nang mabalita ni Danmark ang nangyari, agad daw siyang lumabas ng airport at hinanap ang kanyang mag-ina. Pagsilip niya sa ilalim ng SUV, Ang nasa ilalim, durog. Diyos ko, may bata. dito na niya nakita ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Napahagulgul na lang si Danmark sa sinapit ni Malia. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Anak ko yun! Agad na binawian ng buhay ang bata. Sugatan naman ang asawa ni Danmark, ang kanyang ina at pamangkin na ngayon ay nagpapagaling pa rin sa ospital. Nito lang May 7, humarap sa media si Danmark.
Kwento ni Danmark, plano na raw sana niyang tapusin ang natitirang 2 taong kontrata sa abroad at uuwi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya, maranasan din yun. Pero ngayon, hindi na ito mangyayari. Isa pa sa mga naging biktima ng trahedya, ang 29 na taong gulang na si Derrick Keo Faustino. Nandito tayo ngayon sa Hagonoy, Bulacan. Nandito yung burol ni Derrick Keo Faustino, isa sa mga nasawi sa NAIA Terminal 1. Papunta sana ng Dubai si Derrick Keo nung araw na yon kasama ang 2 pa niyang co-workers. Bumaba siya, nauna siya sa mga kasama niya para kumuha ng pushcart nang bigla siyang masalpok ng isang SUV. Hi ma'am, I'm Maki Pulido po. Condolences ma'am. Salamat po. Kwento ng tiyahin ni Keo na si Marisa, hindi raw nila malilimutan kung paano ipinarating sa kanila ang masamang balita. Ako kasi morning pa lang, nakikita ko na sa feed sa Facebook ko na may aksidente na naman. So, ano yung kapatid niya, na babae, sabi niya, tita, sabi niya, kay si kuya, sabi niya gano'n. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Inatake ba siya? Saan siya inatake? Kasi ano to asthmatic po siya. Nung sinagot na ako ng kapatid niya, tita, yung sa Terminal 1, sabi ko, sabi ko, Keo yun. Nagtaranta na kami, iyak na ako ng iyak. Patungo sanang Dubai si Keo nang mangyari ang aksidente para sa isang business trip. Hinatid po kasi sila ng company vehicle. So yung 2 office mate na naiwan, nagbababa ng mga maleta. Siya punta na sa kuhanan ng postcard. Nakita po ng mga office mate na may kuhanon. Nagtakas na ako, nasan si Sir? Kasi alam nila kumuha ng postcard. Nasan si Sir? Nasan si Sir? Hinahanap nila, wala talaga. Tapos pagtingin na sa ilalim ng sasakyan. Pahirapan ang naging pagsagip sa kanya mula sa ilalim ng SUV. Imagine mo po kung may nakadagan sa iyo. Diba? Paano hindi mo mamatay? Pangalawa, sa 4 na magkakapatid si Keo, siya ang tumatayong breadwinner ng pamilya. Kwento ni Marisa, pangarap daw ni Keo na magpagawa ng bagong bahay para sa kanilang pamilya. Bakit po breadwinner? Yung brother ko po kasi farmer siya. So, and then, ano po siya, solo parent. Bata pa lang sila iniwan ng mama nila. So si Keo po yung tumutulong sa father niya, tumutulong sa Kasi mga siya po kapatid yung niya. maayos ang trabaho. Tsaka nandun din po talaga yung sa kanya na, kumbaga nasa puso niya talaga yung Kaya ho ba, iangat yung family, gano'n. Sandali ko ring nakausap ang ama ni Keo na si Ricky. siya daw ho tumutulong sa inyo? So yung tumutulong sa mga kapatid niya. Siya rin po yung nagpapaaral. Mabait pong anak. Sobra. Hindi kailangang hingan. O pag hinihingan, magbibigay agad ng tulong. Sinuuna pa niya ng kapatid niya, family, sarili niya. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, lumalabas na nagpanik umanong driver ng sasakyan nang may biglang dumaang sasakyan sa harapan. At sa halip na preno, si linyador daw ang natapakan ng driver. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harap ng SUV bago ito umarangkada hanggang masagasaan ang mga biktima. Nakita natin yung CCTV footage, we could not understand yung panic doon, no? Gusto rin natin inspeksyonin yung sasakyan. Is there any motor vehicle defect on the vehicle? Kung yung defect ba ay parang mechanical defect of the vehicle at the onset, no? Or sa pagbinte na ng sasakyan. Para pag-usama yung mga posibleng dahilan
ng malaki na aksidente sa Navia. Nakausapin natin ang isa sa mga eksperto ng Automotive Association Philippines, si Sir Ronald Catalan. Nangyari siguro, hindi siya nakapag-safety ng park or neutral o naka-handbrake. Ang nangyari, nakadrive pa rin siya. Hindi siya naka-handbrake. Siguro, nagmamandali siya. Ang nangyari, naiba yung naapakan niya. Kala niya brake kasi ang tendency kasi ng brake, madiin eh. Pag ang brake apakan mo, madiin siya. Ngayon, kala niya, brake yung napakan niya, gasolina, kaandiin niya. Accelerator pa na din, madiin. Sa ngayon, sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng driver at haharap sa patong-patong na kaso na 2 counts of homicide, multiple physical injuries, at damage to property. Bukod sa nakitang pagkakamali ng driver, isa pang malaking tanong ngayon kung bakit nangyari ang trahedya sa kabila ng pagkakaroon ng mga bollard barriers sa NAIA Terminal 1. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa Manila International Airport Authority, inilagay ang mga bollard barriers sa curbside parking ng NAIA Terminal 1, 2, 3 at 4 noong 2019 na may kabuuang halaga na 8 million pesos. Sa project description ng proyekto, nakasaad na inilagay ang mga ito para mapigilan ang mga sasakyan na bumangga sa pader ng terminal sa bahagi ng curbside parking. Pero kitang-kita sa CCTV kung paanong napatumba ng sasakyan ang bollard barrier, dahilan para tuluyang masagasaan ang mga biktima. Ayon sa isang structural engineer, hindi sana nagdire-diretso ang SUV sa direksyon ng mga biktima kung matibay at malalim lang sana ang pagkakaroon ng mga bollard barrier. First issue, maaring hindi matibay yung pagkaka-design para ma-prevent at least yung sasakyan. Posibleng madamage yung sasakyan, wag lang yung tao sa loob, di ba? Second thing na dapat i-consider din, yung distansya ng pagkakalagay. Dapat yung distansya niya should be enough na kahit bumangga, hindi lulusot dun sa in between the bollard. Ito mukhang nakapatong lang siya, tapos nakabolt. Mabubunot talaga siya kung nakapatong, saka yung concrete mo, dati nang nandyan, ina-anchor mo lang siya. Matapos ang insidente, muling ibinalik ang natanggal na bollard barrier sa dati nitong pwesto. Iniimbestigahan na rin ng Department of Transportation o DOTR ang insidente. Inaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Yung bata! 3 araw bago nangyari ang trahedya sa NAIA Terminal 1. Isang pampasaherong bus ang sumalpok at binangga ang mga sasakyan sa toll plaza ng Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Sa CCTV footage mula sa pamunuan ng expressway, kuha noong May 1, makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate. Ilang sandali pa, makikitang paparating ang Solid North bus. At bigla na lang sumalpok sa mga sasakyang nasa unahan nito. Dahil sa lakas ng impact ng pagbangga, ang van at SUV na pumagitna sa bus at truck, napiping parang mga lata. Pati na rin ang mga sakay nito. Dahil sa insidente, 10 ang binawian ng buhay. 8 mula sa van at 2 mula sa SUV. Kabilang narito ang 4 na bata habang higit 30 naman ang sugatan. Sa cellphone video na ito mula sa Concepcion Tarlac MDRRMO, makikitang pahirapan ang pag-rescue sa mga naipit na biktima. Ang isang lalaking ito, pumasok na sa loob ng nayuping sasakyan sa pag-asang may mailigtas pang buhay. Ang mismong driver ng van na si Jerry Tuason na unang sinalpok ng bus, himalang nakaligtas.
Nito lang Martes, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang burol ng 8 nasawi sa trahedya. Nakapanayam namin si Jerry. Kwento niya, papunta sila ng kanyang asawang doktor na si Marialet Joy o MJ Tuason at anak sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan sa Pangasinan. Kasi katabi ko yung aking asawa. Nasa likod ko yung aking nakamamahal na anak. Hipag ko naman sa katabi niya at saka yung ka-churchmate namin, yung mga anak, at saka yung 2 magkapatid na magulang. Pero habang papalapit na sa Tarlac Toll Plaza, bigla na lang daw may sumalpok na sasakyan mula sa kanilang likuran. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na raw niya nagawang makalabas mula sa kanilang sasakyan. Wala na po akong naalala. Nagising na lang po ako na nasa ospital ako. Pagising ko po, ibang tao na yung mga nakita ko. Nang magkaroon ng malay si Jerry, dito niya palang nalaman na wala na ang kanyang buong pamilya. Parang gumuho yung mundo ko. Talagang naiyak ako. Naalala ko yung asawa ko, yung anak ko. Kuha ang mga larawang ito bago bumiyahe sina Jerry papuntang Pangasinan para sa Children's Convention. Kausap pa raw nila noong mga oras na yon ang ina ni na Doktora MJ na si Nelly. Pero ito na pala ang huling beses na makakausap ni Nanay Nelly ang kanyang mga anak at apo. Noong 8 o'clock, may dumating na kapatiran. Sabi niya, Nel, umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya sa akin, Nel, huwag kang mabibigla. Si Jerry lang daw ang nakasurvive. So, pagkatapos nung marinig ko yun, talagang bumagsak ako. Tapos, yung time na yun, talagang halos madurog yung puso ko. Umalis silang masaya pagkatapos dumating sila ganito. Lungkot na lungkot kami. Samantala, nasa kustudiya ngayon ng Tarlac City Police ang driver ng bus. Naharap sa patong-patong ng mga kasong multiple counts of homicide, frustrated murder, at physical injuries ang suspect. Pursuant to law, we revoked his license with perpetual disqualification. So doon na humihinto ang jurisdiction ng LTO as far as the license is concerned. No? Pansamantalang sinuspindi ang lahat ng biyahe ng Solid North Bus habang umuusad ang investigasyon. Naglabas naman ng opisyal ng pahayag ang bus company. Ayon sa kanila, naiintindihan nila ang bigat ng sitwasyon at handa raw silang managot sa nangyaring insidente. Sa datos mula sa LTO, tumaas ang insidente ng road crash sa nakalipas na 2 taon. Mula sa mahigit 24,000 na kaso noong 2023, umakyat ito sa mahigit 31,000 noong 2024. Ayon pa sa LTO, noong 2024, umabot sa 27,248 ang naitalang insidente ng human factor-related cases. Kabilang dito ang maling pag-overtake sa daan, drunk driving o pagmamaneho habang nakainom, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, bad turning o maling pagliko at overloading. Habang 790 na kaso ang dahil sa mechanical defect o pagkasira ng sasakyan. Ayon sa University of the Philippines Diliman National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, ang trahedyang nangyari sa SCTEX at NAIA hindi lamang basta aksidente, pero sumasalamin rin daw sa isang malalim na problema sa bansa. May nakikita tayo, no? Correlation talaga, yung corruption at saka dun sa mga incidents na ito. Yung unqualified na driver, no? Times yung unsafe na vehicle. Times yung substandard na daan, yung titignan mo, no? Times yung bribe-friendly na enforcer. Yung sinasabi namin na direct at saka indirect na link nung corruption dun sa ganitong klase mga nangyayari, no? Ang LTO hindi knee-jerk reaction. Dahil may aksidente, ito gagawin. As early as last year, matagal na natin pinag-aaralan yung mga problema, yung mga improvements, yung mga loopholes sa ating mga proseso. Susunod. Huwag na tayo magdoon. Alam naman natin, ang roadworthiness checks dito sa atin, hindi naman yan totoo eh. Hindi naman talaga na check-check eh.
Sa joint press conference ng DOTR, LTO at LTFRB nito lang nakaraang linggo, ipinatupad ang regular mandatory drug testing sa lahat ng driver ng Public Utility Vehicles o PUVs kada 3 buwan. Kasama rin sa rerebisahing pulisiya ang paglimita na lang sa 4 na oras na pagmamaneho ng mga driver. Kailangan ngayon, pag more than 4 hours ang biyahe, kailangan di kareliyabong driver. Hiwalay sa konduktor. Ipinag-utos din ni DOTR Secretary Dizon na higpitan ang roadworthiness check ng LTO sa mga sasakyan. Huwag na tayo maglokohan. Alam naman natin, ng roadworthiness checks dito sa atin, hindi naman yan totoo eh. Hindi naman tayo na check eh. Ano yun, nawala ng preno yan? Disgrasya, men! Kaya niyo hubang patawarin yung driver? Hindi po. Hindi po ako siguro si God para ganun ka. Hindi ko po alam kung darating yung time na yun. Born ng pamangkin ko. Breadwinner po siya sa family. Dami niya pong plano, dami niyang pangarap. Dalawang magkaibang kalsada, dalawang magkaibang trahedya. Pero parehong nagpapakita ng problema sa ating sistema. Kapabayaan at kawalan ng sapat na proteksyon ng mga mamamayan. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Malungkot na kailangan pang may magbuwis ng buhay bago gumawa ng mga hakbang para masigurong ligtas ang ating mga kalsada. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si June Veneracion. At ito ang Reporter's Notebook. Bata! Yung bata! Gilid lang, gilid! May tao sa ilalim.